ng trilyon peso march, posible pa ayon sa mga organizer. House Speaker Faustino Bogie III may panawagan sa mga kasamahan sa Kamara. Ikatlong Asset Recovery Meeting ng Independent Commission on Infrastructure at iba pang government agencies isasagawa mamayang hapon. Pasok at operasyon ng Senado suspindido ngayong araw dahil sa sunog. Pagpapauwi sa labi ng Pilipinong nasawi sa sunog sa Hong Kong, minamadali na. At malaking bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo, epektibo na bukas. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, unang araw ng Disyembre 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Posible ang pagkakaroon ng ikatlong trilyon peso march. Ayon sa organizers ng pagtitipon, maaaring masundan pa ang mga kilos protesta kung wala pa ring mapapanagot sa katiwalian sa lalong madaling panahon. Narito ang report ni Benedict Samson. Mariing pagpapanagot sa mga sangkot sa umano'y anomalya sa proyekto ng gobyerno. Iyan ang sigaw ng mga lumahok sa malawakang kilos protesta na ginanap sa Luneta Park sa Maynila at sa EDSA People's Power Monument sa White Plains. Matapos ang programa sa Luneta Park, sama-sama silang nagmarcha patungong Menjola upang doon tapusin ang rally. Ngunit bigo silang makarating sa Menjola dahil sa barikadang inilagay ng Philippine National Police. Pagdating po sa mga ganyan, open kami doon. Tatanggapin natin kung ano man po yung sinasabi nila. Ang sa amin po dito, hindi po kami pwede na maging complacent po o sabihin na natin na kumpiyansa pagdating po sa pagbibigay ng seguridad. Pinakamataas po na antas ng seguridad para mabantayan natin, hindi lamang po yung ating mga kababayan, kundi yung mga kapwa din po natin naglilingkod para sa bayan. Ayon naman kay National Police Commission Vice Chairperson Attorney Ralph Calinisan, mahigpit nilang tagubilin sa PNP ang pagpapanatili ng maximum tolerance. Kailangan ng karapatan ng tao na mapagsalita. At of course, mag-ingat. Ingatan nila ang tao, ingatan din nila sarili nila. Kasi may pamilya lahat yan eh. Hindi naman magkaaway ang realista at saka pulis. We don't intend to micromanage the PNP. We're just here to check on them to know if they're okay. Wasakit itong halimaw! Itong mga salot sa lipunan! Bago magtapos ang kanilang programa, sinira din ng mga rallyista ang effigy ng Buhayang Dalawahan bilang simbolo ng pakikiisa sa pagkontra sa katiwalian sa gobyerno. Samantala, tatlong individual naman na miyembro umano ng press na nakasuot ng Kevlar at bulletproof vest ang sinita ng mga pulis dahil sa nakasuot ang mga ito ng balaklava o takip sa muka. So, dinala po sila sa Station 5 at patapos po ma-identify na sila yung mga freelance na mga media. Sila po ay being funded ng isang grupong 220, parang ganun po, 2,001, parang ganun yung kanilang grupo na nagpapan sa kanila. At matapos naman po na ma-verify yung kanilang pagkakalinan at pinagsabihan po sila na meron po tayong ordinansa tungkol po dito, inirelease naman po sila. Isang lalaki rin ang inaresto ng mga pulis matapos mahulihan ng tiyako. Sa trilyon peso march naman na ginanap sa EDSA White Plains, bukod sa pagpapanagot sa mga sangkot sa korupsyon, panawagan din ng ilang dumalo na maipasa sa mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso ang Anti-Political Dynasty Bill. BBM, malinaw ang panawagan ng taong bayan. Anti-Political Dynasty Law now, hindi kahapon, ngayon. Kaya ano pang hinihintay mo? Certify as urgent. Kung seryoso ka, kinakailangan bukas na bukas, sabihin mo, ang gobyerno sinecertify as urgent ang Comprehensive Anti-Political Dynasty Law. Payag ba kayo?
today, we demand action. To the Ombudsman, file the cases now. To the senators, suspend the senators implicated. And to the Congress, pass the anti-political dynasty bill. Because power should not be inherited. It should be earned through service of the people. Ayon kay Akbayan Party List Representative Chel Jokno, dapat lahat ng ninakaw at hindi sapat ang pakaunti-kaunting pagbabalik ng pera sa kaban ng bayan. May utang sila ng forfeiture cases para mabawi natin ang perang ninakaw. Hindi pwede yung babalik ko lang ng kaunti-unti yung ninakaw kong pera. Ang kailangan maramdaman nila yung kamay na bakal ng ating batas. At yan ang utang, isa pang utang ng ating pamahalaan. Sinabi naman ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima na dapat ay gawin na ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang pag-livestream ng hearing nito. Kasi nangyayari ngayon parang general rule is executive session. When it's supposed to be the exception. The general rule is live streaming. So doon sa guidelines nila. Pero bakit hindi pa nila ini-implement yung guidelines of the live streaming so far? It's supposed to be nung itong week na to, nung nakaraan, linggo na ngayon. Pero sa tanong naman kung masusundan pa ang trillion peso march, No comment on timing or anything, pero kung ganitong pace pa rin po na napakabagal po yung pagkulong po ng katarungan ay I think sinabi na nga po ni Bishop Colin Bagafo na handa po tayo for a part. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma ng Philippine National Police na mayroong 3 media personnel ang inimbitahan nila kahapon sa police station kasabay ng trillion peso march sa Maynila. Sa opisyal na pahayag ng PNP, sinabing nakasuot ang mga ito ng vest, Kevlar na may markang press at balaklava. Nakaalis din umano ng police station ang mamamahayag matapos ang verifikasyon. Pinaalalahanan din sila ng ordinansa ng Maynila na nagbabawal sa pagsusuot ng balaklava. Iginiit naman ng PNP na hindi nila sinisikil ang press freedom kundi pinili lamang nilang isagawa ang security measures. Pagkakaisa ng mga Pilipino ang susi upang matagumpay ang laban ng taong bayan kontra korupsyon. Ayon sa isang retired official na nakilahok sa trillion peso march kahapon, hindi rin ito ang panahon para sa isang civilian military junta. Ang detalye sa report ni Benedict Samson. Halos magkasunod na mga isinasagawang protesta ng iba't ibang grupo laban sa katiwalian. Sa kabila ng panawagan ng mga ito na mapanagot ang mga sangkot sa anomalya sa flood control project at iba pang proyekto na may bahid ng korupsyon, wala pa ring malaking isda ang naipakukulong ng pamahalaan. Para kay dating Philippine Marine Corps official na si retired Colonel Ariel Querubin, para makamit ang hustisya, nararapat na hindi magkaroon ng pagkakabahabahagi ang mga Pilipino. We're just waiting for the tipping point. And what is that? Pagka nagkaisa tayo, no? Kasi ngayon masyado tayong na-polarize eh. Pag nagkaisa tayo at nakita yan, no, ng taong bayan, o ng mga, lalo na yung mga men in uniform. Kasi ngayon sabi nila, is it worth taking the risk? So ngayon, di ba, parang sabi ng mga bata, sir, ibang sitwasyon namin ngayon, iba na sa inyo. Sa inyo noon you can take the risk kasi wala naman talagang wala naman masyadong mabenepisyo. But now, ang laki ng benepisyo nila na mawawala if they'll take the risk. Is it worth taking the risk? Besides, sabi niya, civil society cannot even get their acts together. Bakit kami sasama? Naniniwala rin ang dating opisyal na hindi na panahon pa ngayon ng civilian military junta. Kaya nga ang advice ko, sabi ko, kung hindi rin lang tayo buo, sabi ko dun sa armed forces, forget it. Because the animosity that was created from soldiers fighting each other took many years to heal. So sa akin ngayon, aayaw na natin ng extra-constitutional na means para mapalitan yung isang di ba?
Ang pakiusap ko lang sa gobyerno natin ngayon, panagutin lahat ng nagnakaw at bilisan lang nila, magpakulong kaagad sila ng malaking isda. Dagdag pa ni Kerubin, sinabihan niya rin si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na maging maunawain sa kasalukuyang sitwasyon. Palagay ko naman, yun ang sinasabi ko kay General Browner nung nagkita kami. Sabi ko, Omet, you're doing good, keep it up. You know, you are the fulcrum, so you should be more discerning kasi not all senior officers, no? Not all, no? Kasi may sumusulat sa inyo, pirme. Have good reputations and you know that. Di ba? They were just promoted or they became where they are now because of the good graces from their principals. So you should be more discerning kasi ang gulo no? Samantala, sa inilabas namang manifesto ng Association of General and Flag Officers Incorporated, nakasaad na hindi sila sang-ayon sa destabilisasyon at nagpahayag sila ng kumpiyansa sa AFP leadership. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinasalamatan ng Philippine National Police ang lahat ng tumulong para sa payapang trillion peso march kahapon. Kaugnay nito, ibababa na ang alerto ng PNP mamayang hapon. Ang detalye sa ulat, ihahatid ni Lea Ilagan live. Lea, wala ba talagang naitalang untoward incident ang PNP sa mga kilos protesta kahapon? Tama ka dyan, Aga, no? Wala silang naitalang untoward incident sa isinagawang kilos protesta kahapon o yung tinatawag na trillion peso march. Responsable daw kasi at disiplinado ang nakilahok na publiko at yan ang malaking dahilan kaya payapa ang pagdaraos ng protesta. Kaya naman, Aga, nagpasalamat si PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melesio Nartates Jr. sa mga organizers ng protesta at ganun din sa lahat ng ahensya ng pamahalaan na tumulong para maging payapa ang naturang pagkilos. Binigyang diin pa ni General Nartates ang kahalagahan ng pagkakaisa ng publiko at ng pulisya para sa pagtatamo ng iisang layunin na nagtataguyod sa demokrasya sa maayos na pamamaraan. Nasa 87 aktibidad, Aga, ang na-monitor ng PNP kahapon sa buong bansa na nilahukan ng humigit kumulang 55,000 individual. Kinumpirma din ni General Nartates na ibababa na ang sa heightened alert status mula sa full alert status ang pag-alerto ng PNP simula mamayang alas 5 ng hapon. Sa hiwalay namang pahayag, Aga, sinabi ni Quezon City Police District Director, Police Colonel Randy Glenn Silvio na ang maayos na koordinasyon sa pagitan nila at ng lokal na pamahalaan at mga ahensya ng pamahalaan ang naging susi sa maayos at payapang trillion peso march movement rally sa People Power Monument. Pinasalamatan din niya ang rally organizers at ang mga nakibahagi sa protesta sa pagsunod sa security protocols at responsableng pagpapahayag ng kanilang karapatan. Aga. Maraming salamat, Lea Ilagan. Hindi lang sa mismong mga kalsada nakabantay ang pamahalaan sa idinaos na trillion peso march kahapon. Kasama rin sa binantayan ang cyberspace o digital world. Ang detalye sa report ni Evan Alvarez live. Evan, may na-monitor bang mga banta sa digital world matapos itong protesta kahapon? Ella, ayon sa Department of Information and Communications Technology, walang bantang naitala online sa nangyaring trillion peso march kahapon. Patuloy ang masugid na pagbabantay ng pamahalaan sa sunod-sunod na kilos protesta na nangyayari kamakailan maging sa digital space. Sa pinakahuling rally na isinagawa kahapon, walang malakihang cyber threat na namonitor ang ahensya, partikular na ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Tahimik siya, wala kaming na, ano yan yung regular course of business na meron talaga magtatangka pero nothing out of the ordinary na parang coordinated like September 21. Ayon sa Executive Director ng CICC, malaki ang ipinagbago noong unang naganap na malawakang rally noong September 21 na mayroong mga nagtangkang i-hack ang government agency website.
Anya, matapos rin kasi ang nangyaring ito, mas hinigpitan at inagahan nila ang kanilang mga pagbabantay sa kanilang threat monitoring system. Ang monitoring ng rally ay hindi para pigilan ang publiko na magpahayag ng kanilang saloobin online, kundi upang matiyak na patuloy na nagagamit ng maayos ang kanilang freedom of expression nang walang nanggugulo. Mayroon din anilang tulong ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga organizers ng protesta, maging sa private sectors na humahawak ng malalaking social media na nagsasagawa na rin ng self-regulation sa kanilang platform. Ilan sa binabantayan ng mga ito ay ang hacking at mga seditious statements na maaaring magdulot ng gulo sa mga pagtitipon. Ela, anumang threat na namomonitor ng DICT ay ipinapasa nila sa law enforcement agencies kung saan ito ang magdedesisyon kung ano ang gagawin sa mga nakalap na datos. Yan muna ang update mula dito. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Evan Alvarez. May panawagan si House Speaker Isabela 6th District Representative Faustino Bojid III sa mga kasamahan sa Kamara. Sa gitna ito ng nagpapatuloy na kontrobersya sa katiwalian sa mga proyektong pang-infrastruktura ng pamahalaan, kabilang na ang para sa flood control. Ang kabuuan ng ulat ihahatid ni Rosalie Coz live. Rosalie, ano yung panawagan ng House Speaker sa mga kapwa mambabatas? Aga, sa kanyang pangunguna sa flag raising ceremony ng House of Representatives kaninang umaga, binigyan diin ni Speaker at Isabela 6th District Representative Faustino Bojid III ang mga nagpapatuloy at kinakaharap na hamon at suliranin ng Kamara. Sa gitna pa rin niya ng katiwalian sa flood control projects ng pamahalaan na iniuugnay sa kontrobersya sa budget insertions. Panawagan nito sa mga kasamahan sa Kamara, isang tabi ang pansariling interes at magkaisa, lalo na sa panahong ito. Pakinggan natin ang pahayag ni Speaker Bojid III. Mga kasama, malinaw ang hamon po sa ating lahat. Magkaisa at magtulungan. Isang tabi ang pansariling interes para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Kasabay din nito ang apela sa mga kawani ng House of Representatives na baguhin ang imahe ng institusyon. Ito ay para maibalik ang tiwala ng publiko at maisulong ang mga reforma sa bansa. Hinihikayat ko kayo, huwag nating hayaang maapektuhan tayo ng mga naririnig o nababasa natin sa social media. Bagkus, gamitin natin ito bilang isang paraan para pagbutihin pa natin ang ating mga tungkulin. Kayang-kaya natin baguhin ang imahe ng institusyong ito sa pamamagitan ng tapat, masipag at makabuluhang paglilingkod. Dumalo rin ang mga kapwa-kongresista ni Speaker D sa flag raising ceremony, kabilang na si dating Pangulong at Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo. Bilang pasasalamat at pagkilala naman sa serbisyo ng mga kawani ng House of Representatives, ay naglaan din ng regalo ang liderato ng Kamara para sa kanila at mga pamilya. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Coz. Muling magpupulong ngayong araw ang Independent Commission for Infrastructure o ICI. Kasama sa meeting ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kabilang sa inaasahang matatalakay ang asset recovery mula sa mga personalidad na sangkot sa flood control anomaly. Para sa detalye, makibalita tayo kay Jed Neresina live. Jed, ano ang posibleng matalakay ngayon sa ikatlong asset recovery meeting dyan sa ICI? Ella, inaasahan ng whole of government approach pa rin na pagpupulong kaugnay ng pagbawi sa pondo na umano'y ninakaw mula sa kaban ng bayan at ginamit sa mga anomalya sa proyektong pang-infrastruktura. Pagpapatuloy ito ng mga nakaraang asset recovery meeting ng Independent Commission for Infrastructure o ICI kasama ang ilang ahensya ng pamahalaan, gaya ng Anti-Money Laundering Council, Armed Forces of the Philippines, Bangko Sentral ng Pilipinas,
Bureau of Internal Revenue at Bureau of Customs. Inaasahang dadalo rin sa pagpupulong mamayang hapon ang Civil Aviation Authority of the Philippines, Cybercrime Investigation and Coordinating Center, Department of Justice, Department of Public Works and Highways, at Department of Trade and Industry. Kabilang din sa asset recovery meeting mamaya ang National Bureau of Investigation, Office of the Ombudsman, Office of the Solicitor General, Philippine National Police at ilan pang mga ahensya ng pamahalaan. Kabilang sa mga naunang natalakay ng Technical Working Group ay ang framework ng interagency coordination, information sharing at maging legal procedures na may kaugnayan sa recovery ng public funds at assets na galing umano sa irregular at maanumalyang mga proyekto. Kasama rin sa mga nakaraang pagpupulong ay yung pagbabalangkas ng operational procedures o guidelines, paging yung timeline and priorities kaugnay ng gagawing National Asset Recovery. Kaugnay nito, 3 sa 7 luxury vehicles na kinumpiska mula sa mag-asawang kontratista na si Curly at Sara Diskaya ay naibenta na sa isang public auctions na isinagawa ng Bureau of Customs noong November 20 ngayong taon. Yung unang auction ay nakalikom ng kabuuang 38.21 million pesos na agad na nairemit sa Bureau of Treasury. Samantala ngayon, tinatrabaho na rin yung mga air assets na umano'y pag-aari ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico na nasa ibang bansa. Abangan natin mamaya yung update mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno maging dito sa Independent Commission for Infrastructure o ICI kaugnay doon sa ginagawang National Asset Recovery at kung ano pa yung mga susunod nilang target magawa kaugnay dito sa issue. Ayan muna update mula rito sa Taguig City. Balik sa inyo, Ella. Maraming salamat, Jed Neresina. Suspendido ang pasok at operasyon sa Senado ngayong araw kasunod ng nangyaring sunog kahapon. Patuloy namang inaalam ang sanhi ng insidente. Ang detalye sa report ni Asher Cadapan Jr. Localized sa opisina lang ng Technical Affairs Bureau ang nasunog sa bahagi ng gusali ng Senado sa Pasay City. Ito ang kinumpirma ng Office of the Senate Secretary o OSEC matapos ang halos 2 oras na sunog sa Senado. Bandang 6:30 ng linggo ng umaga, nagsimula ang sunog sa 3rd floor ng Senate Building. Nasa parehong palabag rin ang opisina ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayon kay Senate Secretary Renato Bantog Jr., walang nasugatan o nasawi sa insidente. Habang ang nilalaman ng apektadong opisina ay mga dokumento ng mga sesyon sa Senado, rules, technical questions sa procedures at iba pa. Ngunit wala anyang sensitibong dokumento ang nadamay sa sunog. Pero ngayon masasabi natin na wala. Pangalawa, meron naman tayong tinatawag na mga file or data redundancy, no? Opo. Yung mga blue ribbon documents naman yan, alam naman natin didistribute sa mga members. Tapos lahat yan may tinatawag na digital twin, ini-scan din yan. So kung yun ang concern sa tingin ko, hindi naman yun ganong because of yung sistema natin in place na meron tayong redundancy. Bunsod na water pooling dahil sa pag-apula ng sunog ng mga bombero, naapektuhan ang mga nasa ibabang palapag, pangunahin na ang plenary session hall. Yes, may mga areas basa. Kaya lang nung yung ina-assess na namin, kailangan na magpatay ng ilaw para masigurado. So, yeah, merong sa session hall. May water leakage, may water leak doon. Dahil sa insidente, isasagawa ang sesyon ng Senado bukas, araw ng Martes, 1:00 ng hapon. Sinuspindi na rin ang lahat ng committee hearings na naunang itinakda ngayong araw. Wala pa rin inilalabas ang OSEC kaugnay ng findings ng fire investigator. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma ni Overseas Workers Welfare Administration Administrator Patricia Ibon Kaunan na pumanaw na ang isang overseas Filipino worker na unang napaulat na nawawala kasunod ng nangyaring sunog sa Taipo District sa Hong Kong noong nakaraang linggo. Personal na pinuntahan ni Administrator Kaunan kasama si Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak ang pamilya ng nasawing Pilipino upang alamin ang kanilang pangangailangan
nangangailangan at mabigyan ng paunang tulong mula sa pamahalaan. Makakatanggap din ng educational assistance ang anak ng biktima bilang tulong mula sa OWA. Sa ngayon, prioridad ng pamahalaan ang mabilis na repatriation sa labi ng nasawing OFW at tiniyak na ginagawa ang lahat upang mabigyan ng ayuda ang pamilya nito. So, sa proseso ng OWA, nakafocus kami ngayon na mapabilis yung pag-uwi sa remains ng ating kababayan. Meron na rin bilin yung pamilya kung ano yung gusto nila sana, saan dalhin. And yung financial assistance, pinaprepare ko na rin. It's just that on the part of our policy here, kailangan maiuwi muna namin po yung remains ng ating kababayan. Ligtas na ang 89 na Pilipino kasunod ng malaking sunog na nangyari sa Taipo District sa Hong Kong noong nakaraang linggo. Iniulat ni Consul General Romulo Israel Jr. ng Philippine Consulate sa Hong Kong na sa 73 ng mga Pilipinong may address sa naturang residential blocks. 6 na po dito ang nagtatrabaho sa gusali nang mangyari ang insidente. Ilan sa mga Pilipinong nasa ligtas ng kondisyon ang nananatili sa mga shelters na provided ng Hong Kong government, habang ang ilan ay nasa kamag-anak ng kanilang mga employer. 2 OFW naman ang patuloy pang hinahanap at isa ang kumpirmado ng nasawi. Isang Pilipino rin ang dinala sa ospital matapos ma-expose sa carbon monoxide at kasalukuyang nasa stable ng kondisyon. Yung ating kababayan naman ho na sa ospital, masasabi po natin na hindi na po siya nasa critical na sitwasyon. Dahil ko base lang po sa aking nakita na kausap po namin siya kahapon at nakausap din namin yung doktor niya. Siya po ay hindi na po siya naka-intubate, extubate na po siya kahapon at nakakapagsalita na po siya ng malinaw. Siyempre mahina pa dahil may nararamdaman yung sakit sa lalamunan sa mga nalanghap niyang carbon monoxide. So nasa ICU pa rin pero mas stable na ho, mas maganda na yung kanyang health or medical condition as of yesterday. Hindi tuloy ngayong araw ang panguhuli ng electric vehicles na daraan sa national roads. Ayon naman sa isang mambabatas, mahalagang hakbang ito para mabigyan ng pagkakataon ng mga gumagamit ng light electric vehicles na makapaghanda sa bagong patakaraang ipatutupad. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licol. Sa halip na ngayong araw simula ng pag-impound sa mga electric vehicle gaya ng e-trikes at e-bikes na bumabiyahe sa mga national highway, ipatutupad ito simula January 2, 2026. Yan ang inanunsyo ng hepe ng Land Transportation Office na si Assistant Secretary Marcos Lacanilao. Kasunod ito ng panawagan at hinaing ng publiko sa Marcos Jr. Administration kaugnay ng issue. Magpapatupad naman ng malawakang information drive ang LTO para maunawaan ng publiko kung saan lamang maaaring bumiyahe ang light electric vehicles o LEV simula ngayong araw ng Lunes. Simula December 1, 2025, magiging visible ang ating LTO enforcers and personnel sa mga kalsada para isulong ang information drive at ipaliwanag sa publiko ang tamang paggamit ng LEVs. Pagdating sa January 2, 2026, magsisimula na ang strict enforcement at wala ng extension. Kasama rito ang apprehension para sa mga lalabag sa pagbabawal sa national highway. Binigyan din ng LTO na ang ginagawa nito ay pagpapatupad lamang ng matagal nang umiiral na patakaran. Hindi bawal gumamit ng e-vehicle, subalit hindi ipinahihintulot ang pagbiyahe nito sa national roads. Maaaring gumamit ng e-trikes at e-bikes sa local at secondary roads depende sa umiiral na pulisiya ng nakasasakop na lokal na pamahalaan. Panawagan naman ni LTO Chief Assistant Secretary Lacanilao sa Kongreso magbalangkas ng mas malinaw at modernong batas para sa LEVs. Kung sa tingin nila kulang ang batas, may kapangyarihan silang ayusin ito sa Kongreso. Ang aming panawagan, sana wag na nating hintayin na may malalang trahedya muna bago kumilos.
Samantala, ayon naman kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, mahalagang hakbang ang pagpapaliban ng kinauukulang ahensya ng pamahalaan sa panghuhuli sa mga buwabiyaheng LEV sa national roads. Ito ay para mabigyan ng pagkakataon ng publiko na makapaghanda sa bagong patakarang ipatutupad. Nagbigay din ito ng assurance na makikipagtulungan ng Kongreso sa transport agencies para linawin at pasimplihin ang proseso ng registration ng LEVs at pagkakaloob ng lisensya sa mga gumagamit nito. Sa bahagi po ng Kongreso, handa po nga makipagtulungan ang Kamara sa lahat po ng mga transport agencies para tiyakin po yung pagpapatupad ng lahat po ng mga patakaran sa usapin po ng road safety at siyempre magkaroon po ng puwang sa ating pong mga kalsada ang lahat ng mga gumagamit po nito. Kabilang narito ang pagtitiyak ng LTO registration sa lahat ng LEVs na may bigat na 50 kilograms pataas, mapabago o lumang sasakyan. Pagtitiyak ng pagkakaroon ng LTO driver's license para sa lahat ng mga magmamaneho ng LEVs na may bigat na 50 kilograms pataas. Gayun din ang mandatory seminar sa road safety sa lahat ng bumibili ng LEVs, anuman ang bigat ng e-vehicles. Matatandaang noong nakalipas na linggo ay inanunsyo ni Assistant Secretary Lacanilao ang pagbabawal ng e-bikes at e-trikes sa national highways dahil sa mga trahedyang kinasangkutan ng mga ito. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tuloy ang paninita ng Land Transportation Office sa mga light electric vehicle na daraan sa national highways. Mula sa Quezon City, ang detalya hatid ni Benedict Samson live. Benedict, ano ang gagawin ng LTO sa mga masisitang LEV na dumadaan sa national highway? Magandang tanghali, Ella. Kumpara nga sa naunang announcement na pag-i-impound, sa ngayon ay hindi muna iyan ipatutupad at ang makikita naman na LEV driver na dumadaan nga sa mga national road ay pagsasabihan muna ng Land Transportation Office. Imbes na ngayong araw, December 1, inilipat na sa January 2, 2026 ang planong pag-i-impound sa mga light electric vehicle na mauhuling dadaan sa mga pangunahing kalsada. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao, ito ay upang mabigyan ng panahon ang kagawaran na maipamahagi ang impormasyon sa mga LEV user. Ayon pa sa LTO Chief, bukod sa kautusan mula sa Department of the Interior and Local Government, Metro Manila Council at Department of Transportation, sinabi ng LTO na may datos silang hawak na nagsasabi na may pagtaas din umano ng bilang ng mga aksidente na kinasangkutan ng naturang LEV. Kung kaya mahalaga na maipaunawa sa mga driver nito ang road safety. Dagdag pa ni ASEC Lacanilao, pwede naman anilang tumawid sa national highway ang LEV at tanging pagtahak lang sa major thoroughfares ang ipinagbabawal. Inaasahan naman na ngayong linggo ay maglalabas ng guidelines ang LTO patungkol nga dito sa pagbabawal ng LEV na dumaan sa mga national road. At may ilalabas din anilang guidelines ang DOTR patungkol naman sa pagpaparehistro ng mga ito. At yan po ng ating update. Alright, maraming salamat, Benedict Samson. Magpapatupad ng dagdag bawas ang mga kumpanya ng langis sa presyo ng mga produktong petrolyo simula bukas. 3 piso at 20 sentimo ang mababawa sa kada litro ng kerosene habang 2 piso at 90 sentimos naman ang matatapya sa presyo ng diesel. Asahan naman ang 20 sentimong dagdag sa presyo ng kada litro ng gasolina. Ang pagbabago ng presyo ay batay sa naging paggalaw sa international market. Itinakda ng Bureau of Customs sa BOC sa December 5 ang ikalawang public auction sa mga mamahaling sasakyan na nakumpiska sa mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Sa abiso ng BOC, sisimula ng subasta alas 10 ng umaga sa ground floor, Situation Room, Ocom Building, BOC Port Area, Manila. Pero bago nito, mayroong public viewing mula bukas, December 2 hanggang December 3 sa BOC PUC Grounds.
Kabilang sa mga sasakyang isusubasta ang Rolls-Royce Cullinan 2023, Bentley Bentayga 2022, Toyota Sequoia 2023 at Toyota Tundra 2022. Nagbabala ang Department of Agriculture sa umano'y mga grupo na nag-aalok ng pekeng alokasyon sa pag-aangkat ng bigas upang mas mabilis na kumita ng pera. Ayon sa DA, isa umano itong fake news at scam. Binigyang diin ng DA na hanggang December 31 ngayong taon ay umiiral pa rin ang rice import moratorium na layong ma-stabilize ang presyo ng palay at protektahan ang mga magsasaka sa matinding gastos. Magpapatupad ang Department of Agriculture o DA ng maximum suggested retail price na 120 pesos per kilo para sa pula at puting sibuyas. Layo nito na maibsan ang presyo habang tumataas ang demand sa papalapit na holiday season. Batay sa monitoring ng Agribusiness and Marketing Assistance Service o AMAS, umaabot ng nasa 300 pesos per kilo ang sibuyas. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., nasa 60 pesos per kilo lang ang imported na sibuyas, kaya naman ang 120 pesos per kilo na MSRP ay reasonable para sa mga retailer. Nakaharap ng BRP Cabra ang isang Chinese Coast Guard vessel sa bahagi ng Zambales na nasa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas kahapon November 30. Kasabay nito ay minomonitor din nila ang CCG 3305 at CCG 4305 sa pamamagitan ng radar. Ayon kay Commodore J. Tariela, spokesperson for the West Philippine Sea, kahit mas maliit ang BRP Cabra ay nanindigan ito sa teritoryo ng Pilipinas at nagsagawa ng Radio Challenge sa CCG. Tagumpay itong nakapaglagay ng protective buffer na 85 hanggang 100 nautical miles sa pagitan ng Chinese vessels at labas na boundary ng EEZ ng Pilipinas. Patuloy na pinoprotektahan ng PCG ang soberanya at maritime jurisdiction ng bansa. Naglabas na ng warrant of arrest ang Pasig City Regional Trial Court Branch 265 laban kay Porac, Pampanga Mayor Jaime Capil. Kaugnay ito sa mga isinampang kaso laban sa kanya na may kinalaman sa sinalakay na illegal Philippine Offshore Gaming Operator o POGO Hub na Lucky South 99. Si Mayor Capil ay nahaharap sa 7 counts of violating the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Mahigit 1,000 pulis ang ipapakalat ng Philippine National Police sa ASEAN Summit sa Boracay sa susunod na linggo. Ayon sa PNP, nakaayos na rin ang ipapatupad na seguridad para sa mga delegado at mga turista. Para sa detalye ng balita, may report si Lalaine Moreno live. Lalaine, may mga isasarado bang lugar sa Boracay dahil sa isasagawang ASEAN Summit? Ayon sa Police Regional Office 6 ay walang i-isolate na lugar, kumbaga ay open to all itong mga venue ng ASEAN Summit, pero ayon sa PRO 6 ay magdadagdag sila ng mas maraming pulis doon sa mga lugar na pagdadaluhan ng mga delegado para sa ASEAN meeting. Nakahanda na ang security measure ng Police Regional Office 6 para sa ASEAN Summit meeting sa Aklan. Gaganapin ang 4 na araw na pulong sa Boracay Island mula December 10 hanggang 13 na dadaluhan ng mahigit 200 delegado mula sa iba't ibang bansa. Ayon kay PRO 6 Regional Director Police Brigadier General Josefino Ligan, 1,500 pulis ang ide-deploy simula December 7. Hindi pa kasama rito ang personnel mula sa Philippine Coast Guard, Marina at iba pang force multipliers. Babantayan nila ang mainland Malay at buong isla ng Boracay. Ayon kay Ligan, walang kailangang i-isolate na lugar dahil madaling i-secure ang isla. Mananatiling bukas sa publiko ang Boracay, ngunit magdaragdag ng pulis sa venue at hotel ng mga delegado. Kasama rin sa security plan ng kaligtasan ng mga local at foreign tourists. Aga-bago ang isasagawang
send-off ceremony ng mga pulis at force multiplier sa December 7 ay magsasagawa pa ng final interagency meeting. Itong mga concerned law enforcement agency ngayong linggo. Aga. Maraming salamat, Lalaine Moreno. Apat ang patay, kabilang ang 3 bata habang 11 ang sugatan sa pamamaril sa isang restaurant sa Stockton, California. Ayon sa mga paunang impormasyon, posibleng targeted ang insidente ngunit patuloy na iniimbestigahan ang motibo ng suspect na kasalukuyan pa ang pinaghahanap ng mga pulis. Nanawagan din ang mga otoridad sa publiko na magsumite ng video, ebidensya o anumang impormasyon na makatutulong sa kaso. Hindi naman katanggap-tanggap para kay Stockton Mayor Cristina Fugazi ang pag-atake bilang lalot naganap ito sa isang family gathering na dapat sana'y ligtas para sa mga bata. Nagresulta sa matinding pinsala ang pagbaha at landslide sa Sri Lanka kung saan higit 330 na ang nasawi, mahigit 200 ang nawawala at libu-libong bahay ang nawasak. Mahigit 100,000 individual ang kasalukuyang nasa mga evacuation center habang aabot sa 30% ng bansa ang walang kuryente at tubig matapos manalasa ang Cyclone Ditwa. Patuloy din ang pagtaas ng tubig sa Kelana River dahilan para ma-isolate ang ilang lalawigan kasunod ng pagguho ng ilang kalsada. Humihingi na ang pamahalaan ng Sri Lanka ng tulong sa international community ngayong nahaharap ito sa sinasabing pinakamapinsalang disaster o natural disaster sa kasaysayan ng bansa. Umabot na sa 146 ang kumpirmadong nasawi sa sunog sa Wangfu Court sa Taipo habang higit 150 pa ang nawawala. At 79 ang kasalukuyang pang nagpapagaling. Bumuhos ang pakikirami ng libu-libong mga nagluluksa sa lugar para mag-alay ng bulaklak at panalangin para sa mga biktima kasabay ng 3 araw na national mourning na nagsimula noong Sabado. Sa pagdagsa ng maraming mamamayan ng Hong Kong para magdalamhati matapos ang insidente, nagbabala ang Beijing sa publiko na huwag gamitin ang trahedya para magdaos ng anumang kilos protesta. Ito ay sa gitna ng galit ng marami sa umunoy kapabayaan na nagresulta sa malaking sunog at pagkasawi ng maraming residente. Kinilala at ginawara ng parangal ang UNTV News and Rescue sa ginanap na Asia's Icon Award Night 2025 sa Bangkok, Thailand. Kasama sa mga tumanggap ng parangal ang isa sa mga UNTV correspondents at ilan pang nating mga kababayang Pilipino. Ang detalye sa ulat ni RK Liorca. We have UNTV News and Rescue. We have the broadcast journalist, Professor Liorca. Kinilala ng Thailand International Leadership at Asia's Icon Award-giving bodies ang UNTV News and Rescue sa ginanap na Asia's Icon Awards Night 2025 sa Bangkok, Thailand noong Sabado, November 29. Ginawaran ng International Media Network Excellence for Humanitarian Advocacy Award ang istasyon dahil bukod sa paghahatid ng mga makabuluhang balita mula sa iba't ibang panig ng mundo, nangunguna rin ito sa paghahatid ng iba't ibang serbisyo publiko sa kapwa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Ang UNTV Rescue is number 1 sa pangunguna po sa pagtulong sa kapwa nating mga Pilipino. Hindi lang mga kapwa nating Pilipino, ang dami pa. Alam ko, marami pang ginagawa talagang UNTV. And I'm so happy din, it's my honor din na mabigyan din kayo ng karangalan at makakasama ko pa kayo. Marami pa kayong award na marireceive dahil alam ko marami pa rin kayong ginagawa para sa ating mga kababayan. Personal ding kinilala ni Dr. Lito Buwan si Kuya Daniel Rason dahil sa pangunguna nito sa advokasya ng istasyon na pagtulog sa kapwa.
Kuya Daniel, matagal na kitang hinahunting. Bibigyan kita ng award, no? Kasi kayo po ay nagiging inspiration ng maraming mga tao. Nakikita po namin ang puso ninyo sa pagmamahal, lalo na sa kapwa. Talagang namana ka kay Brad Ellie, no? At ipagpatuloy mo lang, kapatid na Daniel, na yung pagtulong sa kapwa at pagbabahagi ng salita ng Diyos. Katulad ng ginagawa po natin ni Brad Ellie. Bukod dito, ilang Pilipino pa ang tumanggap din ng parangal sa iba't ibang larangan. So this award is mostly like Asia's Global Educator Award for Humanitarian Service and Sustainable Youth Empowerment Champion of the Year, which exclusively explains what I really do in my life. Just like I've started at 12, where volunteering is really my passion, and right now at the age of 21, I'm still continuing it without the help of others. So for our country fellow men, for our Filipino, it is our pride to be a Filipino and awarded here, at the same time for the integrity of the work. Specifically, now we are facing such issues like flood control, ghost projects, something like that. But don't worry, don't lose hope for the future of the Philippines. There is still a lot of engineers and contractors that is doing well in our country. On behalf po ng Dr. Pau ABC Management, nagpapasalamat po kami sa Asia's Icon Awards Thailand sa pagbibigay po sa amin ng award na ito. Makakatulong po ito sa aming company para mas makilala siya at mas makatulong po sa ating mga kababayan. Ang pagkilala at pagbibigay pugay sa husay at galing ng mga Pilipino sa iba't ibang larangan at sa layunin nilang makatulong ay tunay ngang nakapagbibigay ng inspirasyon sa iba upang lalong magsumikap at magbukas din ng kanilang puso para sa kapwa. RK Liorca, UNTV News and Rescue, Bangkok, Thailand. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 29, versikulo 17, nagsasabi, "Sawayin mo ang iyong anak at bibigyan kanya ng kapahingahan. Oo, bibigyan niya ng kaluguran ang iyong kaluluwa." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.